So ito ang dapat nyong gawin mga boss. Kapag sinirado niyo ang butas na to, mapupuno to ng coolant at isa ito sa indikasyon mga boss na puno na ito dahil ang part na to ay nasa ibabaw. Hey, what's up mga boss, magandang araw sa lahat. So yun, ang unit wala natin is Daihatsu KF engine. Ayan, common issue nito is yung water pump dahil napakarami na naming pinalitan ito dito sa Japan. But may mga tips and tricks ako na ituturo sa inyo na pwedeng i-apply sa anumang sasakyan. But before that, tingnan muna natin yung kahimtang nito. Ayan, uga-ugain natin tong pulley ng kanyang water pump. Medyo mukha ikieg siya gamay. Kita nyo yung light pink na nasa gilid niya. Indikasyon yan ng coolant leak at i-explain ko yan mamaya kung paano nangyayari yan. At sa case na to, medyo obvious na yung ingay niya. Gaya na ng bunganga ng partner mo. Para na siyang may bato. But kung hindi pa masyadong malakas yung ingay, hindi mo talaga ma-identify kung saan. At ituturo ko sa inyo yung simpleng tips pero napaka-effective mga boss. Gamit itong wire or gumamit kayo ng lubid or sintas na inyong sapatos. Kung mas mahaba, mas mabuti mga boss kasi mas maiikot mo siya ng mabilis. At mabilisang kabit lang tayo dito mga boss. Ayan, iikot-ikot lang natin doon sa pulley. At unahin natin i-test yung alternator kasi ito yung mahirap i-test minsan kasi mabigat ikutin. Pero kapag nakatanggal naman ang alternator ay pwede mong gamitan ng impact wrench para maikot. At ngayon, bibirahin na natin para ka lang nagpapaandar ng bangka. So klarong-klaro na walang problema ang ating alternator at next ito na naman ang ating water pump. Since nasabi ko na kanina na obvious na ang tunog nito, pero if ever hindi pa masyadong maingay, umiingay lang siya kapag high RPM, so ito ang dapat nyong gawin mga boss. So sa paraang ito ay madali mong makikita kung ano talaga ang parts na nag-iingay. At ito natanggal na nga natin, napakadali lang itong tanggalin sa mga KF engine mga boss, 4 na bolts lang. At ngayon i-explain ko sa inyo ang mga butas na nandito. Dahil may nakikita ako kapag nagsimula na kasi itong mag-leak, nilalagyan nila ng sealant yung butas para hindi siya mag-leak. Pero that's a big mistake mga boss. Intindihin nating mabuti, may dalawa kasing seal yan. Isa dito sa main sa kanyang impeller side at ang isa ay dito sa kanyang pulley side. Pero kapag nagsimula na mag-failure yung seal ng impeller side, ay mapasok na ang coolant dito sa loob mga boss. At kapag sinirado niyo ang butas na to, mapupuno to ng coolant at isa ito sa indikasyon mga boss na puno na ito dahil ang part na to ay nasa ibabaw at itong kanyang drain mga boss is nasa ilalim. At observe nyo mabuti, susundutin natin yung butas. So dumi lang ang bumara dito mga boss at kitang-kita nyo naman na may coolant na lumabas at yan yung sumisira sa mga bearing ng ating water pump. Kaya kapag may nakita kayong coolant na tumutulo dyan sa butas ng drain ng ating water pump, ay palitan nyo na agad mga boss. Kasi kapag mahina pa ang coolant leak niyan, titigas lang naman yung coolant kapag lumabas dyan sa mga butas. Gaya nitong nakikita nyo mga boss. Para sa akin, ang ideal sa pagpalit ng water pump ay kasabay ng timing belt. Kahit na sa tingin mo ay hindi pa nasisira at yan ay yung tinatawag na preventive maintenance. Dahil ang cooling system mga boss ay isa to sa pinaka-importante na part ng ating sasakyan. Dahil kahit gaano pa kamahal at tibay ng inyong sasakyan, kapag hindi goods yung cooling system ay patay tayo dyan mga boss. So kung sisilipin natin yung bagong water pump, ang butas ng drain ay makikita mo talaga yung shafting ng ating impeller at pwede nyo namang i-check yan sa mga bagong water pump na ikakabit ninyo dahil hindi kasi masyadong maaninag sa video kaya never ninyong takpan ang butas na yan dahil sinadya talaga yan ng manufacturers para malaman natin na may internal leaks ng ating water pump dahil nag-failure na yung seal nito. That's it mga boss, sana may nakuha kayo, huwag kalimutang i-share at mag-comment. That's it mga boss, thanks for watching, God bless a lot, see you at the next video.